Ano ang ginagawa kung sakali man sila ay mga teachers, social workers, journalists, etc. Ano ang ginagawa nila doon sa encounter site na may hawak na baril at nakipagbarilan sa ating mga sundalo? Itinuturing ngayon na malaking issue ang pagkakasawi ng isang local journalist na si RJ Nicole Ledesma matapos maisama sa mga nasawi sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng militar at mga pinaginalaang miyembro ng New People's Army o NPA sa Tuboso Negros Occidental. Mariing pinasinungalingan ng Philippine Army ang mga paratang na may human rights violation at may mga sibilyang nadamay sa naturang engkwentro. Sa inilabas na press statement ng Philippine Army, sinabi ni Colonel Louis Di Maala, tagapagsalita ng Hukbong Katihan, binigyang diin ito na ang mga nasa encounter site ay hindi lamang researcher, journalist, student leader o social worker kundi armado at aktibong nakikipaglaban umano sa mga sundalo, kung saan kabilang narito si Ledesma, isang writer at editor ng Paghimutad Negros at Regional Coordinator sa Negros Island. Nagtataguyod si Ledesma ng community journalism at human rights reporting at noong panahon ng operasyon ay nasa lugar umano ito para sa community work at immersion reporting hinggil sa epekto ng renewable energy projects sa mga magsasaka. Giit ng Alter Media, wala si Ledesma sa unang clash site sa Sitio Sinugmawan kundi sa hiwalay na peasant community sa Sitio Plariding kung saan siya umano inatake habang isinasagawa ang military pursuit operation. Ayon naman kay Colonel Di Maala, mahalagang tanungin kung bakit nasa mismong encounter site ang mga ito habang may dalang baril at nasasangkot sa armadong tunggalian dahil hindi umano ito basta detalyeng maaaring isang tabi. Ganito rin ang naging pahayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. Bakit kasama ng NPA? Yun ang dapat itanong sa kanila. Dapat nga eh. At kung nandun yung estudyante, hindi man combatant, obstruction of justice or aiding and abetting yon. So kasama din yun. Dagdag pa nito, nananatiling profesional ang mga tropa ng 79th Infantry Battalion at mahigpit na sumusunod sa international humanitarian law at paggalang sa karapatang pangtao sa kabila ng operasyon. Iginiit din ng Philippine Army na ang mga aligasyon ng human rights violation ay dapat dumaan sa tamang legal at institusyonal na proseso at hindi sa paghuhusga sa social media lamang. Nauna nang inihayag ng Hukbong Katihan na 19 na pinaghihinalaang miyembro ng NPA ang nasawi sa magkakasunod na engkwentro sa barangay Salamanca, Tuboso Negros Occidental. Yung mismong mga community doon, sila yung nagsabi, yung presence ng mga armado na yun. Kaya nag-conduct ng security operations yung tropa ng 79th Infantry Division at sinunod natin lahat, gaya ng mga lumalabas ngayon, sinunod ng Philippine Army ang rules of engagement. Kabilang din sa iniulat na nasawi ang isang student leader na si Alicia Alano at faculty member na si Maureen Santoyo mula umano sa University of the Philippines, Diliman. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.